Naging malinaw na pumasok na sa maselang yugto para sa Moscow ang digmaan sa Ukraine. Ang pag-usad ng Ukraine sa timog, lalo na sa Zaporizhia, ay lumakas. Inilantad ang mga pagkukulang ng pamumuno ng Russia at naglagay ng direktang presyon sa opensiba ng tagsibol na gusto ni Putin gawing patunay ng lakas. Ano nga bang nangyari? Simula noong katapusan ng Enero, muling nabawi ng mga puwersa ng Ukraine ang 8 o 9 na mga lugar sa timog silangang bahagi ng Zaporizhia. Ayon sa mga opisyal ng Kiev na nakausap ng Reuters, muling nabawi ng Ukraine ang mas maraming teritoryo kaysa sa nakuha ng Russia, isang bagay na hindi pa nangyayari mula kalagitnaan ng 2024. Noong Marso, sinabi ni Zelensky na hindi umusad sa inaasahang lawak ang plano ng Russia para sa bagong opensiba. Tumugon ng Moscow na nakuha nila ang 12 lokalidad sa ibang bahagi ng prente. Ipinapakita nitong tuloy pa ang digmaan, pero malinaw na pasailalim sa tunay na presyon ang plano ng Russia. Sino nagpasimula at paano ito nangyari? Isa sa pinakabinabanggit kamakailan ay ang pagharang sa mga terminal ng Starlink na gamit ng mga tropang Ruso. Noong Enero 29, iniulat ng Reuters, nakikipagtulungan ng Kyiv sa SpaceX para pigilan ang paggamit ng sistema sa Russian drone. Noong Pebrero 5, sinabi ng pamahalaang Ukrainyano na nakablock na ang mga terminal ng Russia gamit ang listahan ng pahintulot. Noong Pebrero 17, sinabi ng opisyal ng Russia na 2 linggo nang hindi gumagana ang mga terminal. Sa praktika, naapektuhan ang komunikasyon, koordinasyon at pagbabasa ng sitwasyon sa labanan kaya lalong tumindi ang tugalian. Sa timog, sa Zaporizhia, lalo na malapit sa Oleksandrivka at Hulyaypole sa silangan. Ang Rusya ay nagpo-focus ng presyon sa tinatawag na linya ng mga kuta sa Donetsk na may mga pag-atake malapit sa Sloviansk, Pokrovsk at Kostiantynivka. Noong ika-25 ng Marso, iniulat ng Reuters na ang bagong opensiba ng Rusya ay nagsimula na. Sabi ng mga analista, limitado pa rin ang mga taktikal na tagumpay at wala pang mapagpasyang paglusot. Naitala ng Associated Press na halos 400 drone ang inilunsad ng Moscow at 619 na pag-atake sa loob ng 4 na araw, palatandaan na itinaas ng Kremlin ang tindi ng putok nito para subukang mabawi ang inisyatiba. Maging ang mga tinig na pumapanig sa Rusya ay umaamin na hihirapan na sila. Sa pagsusuri noong Marso 25 na ibinuod ng Instituto para sa Pag-aaral ng Digmaan, ayon sa isang vlogger militar na Ruso, sa bilis na yon, aabuti ng 100 taon bago nila masakop ang natitirang bahagi ng Ukraine. Ang mismong instituto ay inihambing ang kalkulasyong ito sa isang pagtatayang 83 taon kung mapapanatili ang pag-usad na nakita noong Pebrero 2025. Ipinapakita nito kung paano bigong magdulot ng estratehikong tagumpay ang taktika ng paglusot at pagpapahina ng Moscow. Bakit ito mahalaga? Dahil nagsimula ang 2026 na may isang hindi komportabling pagbabago para kay Putin. Sa halip na dumating sa tagsibol na siya, ang nagdidikta ng bilis, kailangan na ngayong umatake ng Moscow para mabawi ang mga nawalang teritoryo, mapigil ang pagkaubos ng puwersa sa timog at sabay na panatilihin ang presyon sa silangan. Pinupunan ng Ukraine ang kakulangan sa impanterya gamit ang drones, pag-atake sa katamtamang distansya at mas mabilis na tugon sa lupa. Napapansin na ang modelong ito sa labas ng Europa. Ayon sa Associated Press at Reuters, naging sentro ng depensa ang teknolohiya ng Ukraine at naging interesado na rin dito ang mga bansa sa gitnang silangan dahil sa digmaan laban sa Iran. May isa pang detalyeng nagpapakita ng lahat. Noong Marso 24, nagpalipad ang Rusya ng 16 na satellite na nasa mababang orbita para subukang bumuo ng karibal ng Starlink. Ngayon, napipilitan ang Rusya na maglunsad ng mas maraming pag-atake, gumastos ng mas maraming rekurso at maghanap ng pang-emerhensyang solusyon. Samantala, nakabawi ng lakas ang Ukraine sa timog at ipinakita nitong kaya nitong gambalain ang plano ng Rusya para sa tagsibol. Tulad sa ibang digmaan, ang bilang ng mga kaswalti at teritoryong inilalatala ng magkabilang panig ay hindi laging napapatunayan ng independyente. Gayunpaman, kitang-kita na ang pagbabago sa pinakabagong sitwasyon. Mapanganib pa rin ang Moscow pero hindi na nito na ipapakita ang kontrol na nais nitong ipakita nung simula ng 2026.